Magandang gabi. Itago niyo na ako sa pangalang Mark. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng maayos tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw. Mahigit 4 na taon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa isip ko ang pangyayaring bumago sa buhay ko. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako bilang security guard sa isang luma at halos abandonadong gusali sa Maynila. 5 palapag ang gusali at iilan na lamang ang mga opisinang ginagamit. Kapag sumasapit ang 6:00 ng gabi, halos wala ng tao maliban sa aming 2 gwardya. Ang kasama ko ay naka-duty sa ground floor habang ako naman ang umiikot sa 2 hanggang 5 palapag. Marami ng kwento ang narinig ko mula sa mga dating empleyado. Ayon sa kanila, may babaeng nagpapakita sa 5 palapag. Nakaputing damit at madalas makita sa dulo ng pasilyo. Ang iba naman ay nagsasabing may umiiyak sa loob ng lumang opisina sa pinakadulong bahagi ng gusali. Hindi ako naniniwala. Para sa akin, panakot lang iyon sa mga bagong empleyado. Isang gabi ng Biyernes, maulan at napakadilim ng paligid. Madalas mawala ng ilaw ang gusali kaya tanging emergency lights lamang ang nagbibigay liwanag sa mga pasilyo. Habang umiinom ako ng kape sa CCTV room, napansin kong may taong nakatayo sa 5 palapag. Hindi gumagalaw. Nakatalikod lamang siya sa kamera. Akala ko ay empleyadong naiwan kaya agad kong kinuha ang flashlight at umakyat gamit ang elevator. Pagbukas ko ng pinto ng elevator, bumungad sa akin ang isang napakatahimik na pasilyo. Tanging tunog lamang ng ulan sa bubong ang aking naririnig. Sinundan ko ang direksyon kung saan ko nakita ang tao sa CCTV. Wala ito. Walang kahit na sino. Habang papalakad ako, pabalik sa elevator, biglang may narinig akong 3 napakalakas na katok mula sa pinakadulong opisina. Napahinto ako. Sigurado akong bakante ang opisinang iyon dahil matagal na itong hindi ginagamit. Lumapit ako habang nanginginig ang kamay ko. Muli kong narinig ang katok. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Makapal ang alikabok sa sahig at halatang ilang taon nang walang pumapasok roon. Habang iikot sana ako para lumabas, bigla kong naamoy ang napakabangong pabango ng babae. Kasunod noon ay isang malamig na hiningang dumampi sa bato ko. Isang mahinang tinig ang bumulong. Tulungan mo ako. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko ay may nakatayo mismo sa likuran ko. Unti-unti akong lumingon ngunit wala akong nakita. Tumakbo ako palabas ng opisina habang tumatakbo ako sa pasilyo. Naririnig kong may mababagal na yabag na sumusunod sa akin. Kapag humihinto ako, humihinto rin ang yabag. Kapag tumatakbo ako, mas bumibilis ang pagsunod nito. Pagdating ko sa elevator, paulit-ulit kong pinindot ang button ngunit ayaw bumukas ng pinto. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kadiliman. Maya-maya, narinig ko ang isang babae na humahagulhol. Palapit ng palapit ang iyak. Kasabay ng tunog ng paa na tila hinihila sa sahig. Biglang bumukas ang elevator. Agad akong pumasok at pinindot ang ground floor. Bago magsara ang pinto,
nasilayan ko ang isang maputlang babae. Mahaba ang buhok, nakayuko. Nakatayo siya sa mismong tapat ng elevator. Ngunit nang magsimulang magsara ang pinto, unti-unti niyang itinaas ang ulo. Wala siyang mga mata. Puro itim ang kanyang muka at nakangiti siya ng napakalawak. Halos mawalan ako ng ulirat. Pagdating ko sa ground floor, nanginginig akong dumiretso sa CCTV room. Nirewind ko ang recording at doon ako tuluyang kinilabutan. Kitang-kita sa video ang sarili kong tumatakbo sa pasilyo, ngunit hindi ako nag-iisa. May isang babaeng nakasuot ng puting damit na nakadikit sa likod ko habang tumatakbo. Ang mas nakakatakot, paminsan-minsan ay lumilingon siya sa kamera. At tuwing lumilingon siya, parang lumalawak ang kanyang ngiti. Kinabukasan, ipinakita ko ang recording sa supervisor namin. Namutla siya. Sinabi niyang 10 taon na nakalipas, may empleyadong pinatay sa mismong opisinang iyon. Matapos siyang maiwang mag-isa sa overtime. Hindi na raw nahuli ang gumawa ng krimen. Nang buksan namin muli ang CCTV para kunin ang kopya, nawala ang video. Parang hindi ito kailanman na-record. Nag-resign ako kinabukasan at nangakong hindi na babalik sa gusaring iyon. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit mali ako. Makalipas ang ilang linggo, tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong 3 katok sa pintuan ng bahay namin. Kapag binubuksan ko ang pinto, walang tao. Ngunit isang gabi, naglakas loob akong sumilip sa peephole. Walang tao sa labas. Napabuntong hininga ko at tatalikod na sana, ngunit napatingin ako sa salamin sa tabi ng pintuan. Doon ko nakita ang isang babaeng nakatayo sa likod ko. Nakangiti. At dahan-dahan siyang ibinulong ang mga salitang hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Hindi pa tayo tapos.